Good morning! Hallelujah! Bilang po pagpapatuloy sa studying the book of Daniel, and the next topic natin is the vision of the four beasts. No? Nandun sa time si Daniel, yung pagkatapos kay King Nebuchadnezzar na nagkaroon siya ng dreams, nagkaroon ulit ng another dreams and vision si Daniel about the four beasts. Kaya need natin, alam niyo po yung sa every time natin tinatopic yung book of Daniel, sa time na lang natin tinatopic yung book of Daniel, meron tayong nalalaman. Ano nangyari sa past, and then ano nangyayari ngayon sa future. Nalalaman natin yung nangyayari sa past is nangyayari din ngayon sa atin sa future. Doon natin nalalaman kung mag-stick tayo doon kay Daniel, kung basahin lang natin yung book of Daniel and the book of Revelation is the fulfillment in the last days and the past days. Kaya kinakailangan natin malaman at mag-search tayo, ano ba yung sinasabi ni Daniel? Alam niyo po kapag napunta na tayo sa chapter 9, 10, 11, 12, doon na natin malalaman na sa last days na talaga tayo. Kapag may tatapik natin yun, but I'm not excited. Dito muna tayo. Diba? Introduction. Chapter 7 records an unusual vision that the prophet Daniel received in the first year of Babylonian King Belshazzar, 555 to 556 BC. That concerns the four great beasts. The little horn, this vision predict major world empires and events from the time of Daniel, the second coming of Christ. Noong binigyan ng Diyos si Daniel ng vision, ng dreams and vision, ito na yung mangyayari sa great world. Ito na mangyayari sa mundo. At ito na rin ang mangyayari sa coming ni Christ. Alam niyo po, napipredict ni Daniel, ano nangyayari in this past, at ano ang gagawin din ng Diyos in the future. Parang ang Diyos is going to restoration. To restore the Christian, the remnants, the elect, God will restore. Diba? Nire-restore tayo ng Diyos. And every time tayo, pati sa natin, to hear the words of the Lord, to read the Bible, to pray to the Lord, may restoration in our spirit. Yun ang mahalaga sa Kristiyano. Yung may nare-receive ka na word, may nare-receive ka na vision, may nare-receive ka na dream, at may nare-receive ka sa Diyos, that is the most important in the Christian. Dapat may nare-receive ka lagi. Sabi ko nga sa inyo, huwag kang pumayag na wala kang nare-receive na salita ng Diyos sa buhay mo. Huwag kang matulog, huwag kang matapos ang prayer mo na, Lord, salamat, amen. Diba? Kapag manalangin tayo sa Diyos, wait. Mag-wait ka sa Diyos. Anong sasabihin ng Diyos? Hindi ka pwede magsabi, Panginoon, magta-travel ako sa ganitong buhay ko, sa buong buhay ko, magta-travel ako sa buong mundo, but wait the answer of the Lord kung papayagan ka niya. Diba? Kasi kapag ang Diyos ang magsalita, sisiguran din ng Diyos, safe ka. Sisiguran ng Diyos, ayos ang buhay mo. Like Daniel. Si Daniel, hindi siya bara-barang tao. Nag-stick siya sa word. Talagang binusisi niya yung book of Jeremiah and the book of Isaiah. Kaya nalaman ni Daniel, this is the time. This is the season. This is the end of season. This is the starting of the season. Kaya nalaman ni Daniel, ano ang mangyayari sa great world. Ganun din dapat tayo kapag nagbabasa tayo ng Word and then to listen to God, what God is promised and what God's vision and vision to us, malalaman natin ito pala mangyayari sa last days. The remnants, the elect, hindi ka matatakot at mangangamba sa darating na last days. Prepare tayo This time pa lang, ngayon pa lang, piniprepare na tayo ng Diyos to be a remnants para malaman natin, I am prepared. Diba? Kahit turukan ba tayo sa puwet, okay lang. Daniel chapter 7 verse 1. Sabi that earlier, during the first year of King Belshazzar's reign in the Babylon, Daniel had a dream and saw vision as he lay in a bed. He wrote down the dream and this is what he saw. Sabi niya doon, the vision come to Daniel after the reign of Nebuchadnezzar, but before the Babylonian Empire was conquered by the Medo-Persian Empire, King Darius reigned after Belshazzar maybe 14 years. Diba? 14 years lang. Parang baba lang, no? Ang ikli lang ng pag-reign ni King Darius. Before the fall of Babylon, and this should be about 553 BC. Si King Darius, parang ang bilis lang. Siguro, kaya hindi na-predict ng mga historian, hindi siya nasulat, dahil maikli lang yung kanyang pagiging king. Hindi kagaya ng mga king na sinundan niya, sobrang haba. Kung malalaman natin, itong Medo-Persian ito, 200 plus sila 200 plus sila naghari sa mundo. Grabe, no? Napakatagal ng 200. Siguro,
ang apu-apuhan mo, may mga apo na rin. Kasi 200 sila, 200 plus sila. Daniel saw a dream. What is the difference? What is the difference between a vision and a dream? Ang vision tsaka dream, magkaiba yan. Dream comes, nakakatawa, no? Dream comes while we are asleep. Thus vision is seen while awake. Yung dreams, hindi ka lang pwede managinip, hindi ka tulog. Di ba? Depende na nga kung natutulog ka, dilat ang mata. Okay yun, pwede yun. Sabi ko, nanaginip ako. Di ba? I don't know kung meron pa ganun tao na nanaginip na dilat ang mata. Di ba? Yung vision naman, kapag sinabing dreams, tulog. Pag sinabing vision, nakikita mo siya. Ibig sabihin, gising na gising ka. Diba? Ito ang sagot dyan. This is what happened. When Prophet Daniel woke up from sleep, immediately, no, nang nagising si Daniel, immediately tumating agad yung vision. He began to meditate about the dream. Dapat yung Kristiyano, kapag may dream ka, may panaginip ka sa Diyos, hindi mo maunawaan, just listen to God. Just kneel down and bow and pray to God. Lord, ano ba yung napanaginipan ko? Ano ba yung sinasabi mo, Father God? Alam niyo po, noong time na hindi ako nakapasok sa Don't Watch dahil tinangkaso ako, nagising ako ng alas 3, nag-pray lang ako sa Diyos eh. Nung nag-pray ako sa Diyos, I saw, nakita ko talaga, no? Nakita ko yung parang yung spiritual buhay ko parang lumabas doon sa katawan ko. Tapos nakita ko yung mapa ng Pilipinas. But suddenly, God spoke loudly said, sabi niya, let us clean the church. 3 times. Akalain mo yun? 3 times sinabi ni Diyos, let us clean the church. Let us clean the church. Let us clean the church. And suddenly, nag-disappear yung word. Sabi ko, Lord, ano yung sinasabi mo? Anong gusto mong iparating doon sa word na ini-impress mo sa amin? Sabi niya, let's sanctify the church. Who is the church? Not is the building. We are the church. We must to sanctify ourselves to God. Alam niyo po, hindi ka makakaabot sa presence ng Diyos kapag may bit-bit ka eh. Busog ba yun? Diba? Pag may bit-bit ka sa buhay mo na sin, hindi ka magkaka-stand doon sa glory ng Diyos. Diba? Like Daniel, na nakita niya si Angel Gabriel, na nakita niya wala siya, para siyang sabi niya, bagsak siya na parang patay. Ibig sabihin, hindi niya kaya yung bit-bit na glory. Di ba, kapag nakaharap ka sa Diyos, hindi mo kaya ang glory ng Diyos. Kaya when we kneel down and bow to God, wala tayong lakas because the glory of the Lord. Di ba? Wala kang may pagyayabang sa Diyos eh. Di ba, kahit anong gawin mo, kapag yan nandyan yung glory ng Diyos, sabihin ko sa iyo, kahit naka-planax ka, luluhod ka. Because of the glory of the Lord. Yan ang mangyayari. Then, Daniel had a dream and vision of the head while he is in bed. Di ba nung natutulog na si Daniel, nagising siya, mayroon siyang nakitang dreams, and then meditate niya agad, and then tinanong niya yung Diyos, Lord, ano ba yung ibig sabihin ng dream? This is the same expression that we was used in the Daniel 2 chapter 28 concerning Nebuchadnezzar dream and vision seen in the second year of his reign, 603 to 602 BC. Di ba? The two sets of dreams and vision were 50 years apart. Ang tagal. Di ba? Nag-dream si Nebuchadnezzar about sa statue, to si Daniel, nag-dream din siya 50 years. Yung apart niya, yung layo, ang tagal ang tagal ng, siguro, nung time ni Nebuchadnezzar, pinapa-emphasize na ng Diyos, this is what happened in the future. Tapos pagdating kay Daniel, sinabihan na ng Diyos, ito talaga ang mangyayari. This is yung dream na Nebuchadnezzar, at ito ngayon na binigay ng Diyos kay Daniel, nagkaisa. Parang yung fulfillment doon sa dream ng Nebuchadnezzar, nagka-fulfillment doon kay Daniel. Pinaliwanag ng Diyos kay Daniel ano mangyayari talaga in last days and then doon sa mangyayari sa kanila. Last days sa kanila yun, sa time ni Daniel. Sa atin is past na yun. Sa kanila, last days. Ngayon, ang pinakausap ni Daniel sa atin, yung future. Kasi yung nangyari sa past ay mangyayari din in future. Kaya piniprepare tayo ng Diyos. Sabi doon, we're 50 years apart, but as will we see, they both describe 4 world empires. Pariho lang. Pariho yung sinasabi ng Diyos. Doon sa time ni Nebuchadnezzar, King Nebuchadnezzar, to sa time ni Daniel, nagkaisa lang yung binigay ng Diyos na dreams and vision. Sabi doon, the vision of the 4 beasts,
And the little horn found in the Daniel chapter 7 reveals more facts and information about the same four empires that we describe in the Nebuchadnezzar dream. Of a great image, it was seen on a closer look. Talaga nakita na ng Daniel, ito pala yon. Ito pala yung nakita na dream ng Nebuchadnezzar, parang face to face. Ano, nakita na ng Daniel nung malinaw na pagtingin sa time ni Daniel. This is the dreams of Nebuchadnezzar, na-reveal sa kanya ng Diyos ng harap-harapan, ito na yon. Diba? Daniel chapter 7 verse 2, Daniel said, I was looking in my vision by night, and behold, the four winds of heaven were stirring up the great sea. Diba? I is haba in Aramaic, which means exceeds. So is chasa in Aramaic, which means to gaze upon. I saw in Aramaic means when you gaze upon or imagine, it comes to extends as a vision. Ito mangyayari. If we focus and cause ourselves to be still before the Lord, that is our spirit and soul and body becomes one. When we will flow with the Holy Spirit, kapag nasa presence tayo ng Diyos, nagkaisa yung spirit natin at the body sa Diyos, ang mangyayari, maunawaan natin ano sinasabi ng Diyos ngayon. Ano yung piniprepare ng Diyos sa atin. Alam niyo po, napakahalaga sa mga Kristiyano, napakahalaga sa bawat church, na alam mo yung tinatakbo ng church. Alam mo ang tinatakbo ng bawat membro. Di ba, hindi ka pwedeng magtayo-tayo ng church, maglagay tayo ng mga members sa church, hindi mo alam ano magiging takbo. Saan bang patungo nito? Dapat alam mo, kaya nga may mission at vision tayo para alam natin ano magiging flow natin sa Diyos. At anong panghawakan na promise natin sa Diyos. Hindi ka pwedeng lumaban mag-isa. Kapag lumalaban ka ng isa, hindi ka makaka-align sa Diyos. That is meaning of dying church. Walang ibang gawin kundi suicide church. Di ba? Kasi nangyari, nag-iisa ka lang. Parang hindi nag-align yung spirit mo. Hindi nag-align yung spirit mo sa Diyos. Lord, ano ba yung ini-impress mo sa heart namin? Alam mo, na first time namin nag-build ng church, yung sinabihan kami ng Lord na magtayo ka ng church, sambagay lang. Sabi ko, Lord, hindi ako magiging pastor is wala kang salita na sasabihin sa akin. Pag wala kang promise na sasabihin sa akin, wala talaga. I fast 7 days fasting. And then suddenly, Sunday morning, 12 o'clock midnight, nagsalita ang Diyos 3 oras ng usap. Grabe, sunod-sunod. Hindi ako magaling sa English, ha? Pero naunawaan ko, English pala ang Diyos. Diba? Naunawaan ko yung word na binababa niya. Grabe. Hindi ko pa alam ang ibig sabihin na Lion of Judah. Dati, talagang nakita ko yung lion. Ang laking lion, ang taba-tabang lion, ang laki. Tapos yung balahibo niya, hindi normal na balahibo, apoy. Yung apoy na lang yung baga na nag-ano. Ganun siya. Tapos pagdating niya, binugaan niya kung sabi niya, the Spirit of the Lord is upon you. Do not be afraid. Sabi niya, preach the gospel of the God. Preach the gospel of good news. Sabi sa akin ng Lord. Sabi ko, yes, Lord. Ang dami sinabi ng Diyos, pinasulat ko kay Maritic. I hope hindi nawala yung notebook na yan. Diba? Kasi dapat may promise eh. Dapat yung Diyos, naririnig mo. Ang church member dapat, naririnig mo ano ang sinasabi ng Diyos sa iyo. Kasi kapag wala na tayong naririnig sa Diyos, kapag wala na tayong mensahe na naririnig sa Diyos, ulit na natin ng ulit, mag-speak ka sa church, mag-speaker ka sa church, maliligaw ang church because why? Ang daming nare-receive na word, walang alignment. Anong alignment ng church? Hindi mo alam anong season ngayon, anong time ngayon, nasa end time na ba tayo? Kasi karamihan sa ating ngayon, until right now, marami pa rin church ang pinipreach, grace and mercy, blessing, grace and mercy, blessing, grace and mercy, blessing. Hello, we're in the last days. This is the time, this is the season to prepare to come back of the God, the comeback of the Lord Jesus. Karamihan sa atin, nasa grace and mercy pa rin tayo, gusto mo pa rin magmakinasal. Fasting naman nire-require ng Diyos eh. Preparation na nga, sanctification na nga preparation na sanctification na binibigay ng Diyos sa'yo. Ikaw, mang-inasal ka pa rin, only rice. Grabe ano? Dapat alam mo yung alignment mo sa Diyos. Alam natin, ano bang tinatakbo na ngayon? Ano bang season ngayon? Ano na bang yung binapaba ng Diyos ngayon? Kapag hindi nag-align yung life mo sa Diyos, yung spirit mo sa Diyos, maliligaw ka. Wala ka na sa lumang daan. Di ba, ligaw na daan ka na.
Because why hindi ka naka-align sa Diyos? Dapat naka-align ka. Sa bagay lang na sinabihan ko yung isa, no? Meron sa amin naghingi ng help. Sabi ko sa kanya, alam mo ma'am, kapag hindi mo na allow ang ginagawa mo sa church, kapag wala ka nang nare-receive na word, kapag wala ka nang nare-receive na promise of the Lord, that means, ang tawag dyan, sorry, sabi ko sa kanya, sorry, masasakta ka sa sabi ko, dying church. That means is Eli Church. Ano yung Church of Eli? Si Eli, nandun na lang siya sa templo, nakaupo na lang doon sa pintuan, nag-ano na lang siya. In years of Eli, wala siyang naririnig na word. Nakaupo na lang siya sa pintuan. Read Psalm 7. Diba? Nakaupo na lang siya doon. Diba? Wala siyang wala siyang nare-receive na word. Kulang na alat, tagyakan siya ng angel at pagulog-gulog siya at mamatay. Ganyan ang nangyari sa Eli eh. Nangyari kay Eli, nakaupo siya sa pintuan ng templo, napakahaba nun. Nahulog siya doon. Bali lang naman ang liig niya. Doon siya namatay. Because why? Wala nang nare-receive. Ang taba-taba ni Eli, no? Nagpapataba na lang, walang preparation sa Diyos. Dapat alam mo yung alignment mo. Kapag sinabing Church of Eli ka, dying church yan. Mamamatay ka na. Wala nang mapupuntahan yan. Kundi hindi mo na bumalik sa Diyos. And then suddenly, si Samuel ginamit ng Diyos, nangusap ang Diyos kay Samuel. Akalain mo yan? Even doon kay Samuel, kinakausap na ni Eli si Samuel, hindi pa nag-gets ni Eli. No? Na ang Diyos na nagsasalita kay Samuel. Because why? Hindi niya naririnig yung boses ng Diyos eh. Di ba? Matulog ka lang ulit. Di ba? Tapos in the second time, matulog ka lang ulit. Grabe! May ganun bang pastor? Kapag, pastor, meron ako dream, ito interpretation, matulog ka lang. Walang tanong, di ba? Suddenly, 3 times, sinabi ni Samuel, dumating na sa isip ni Prophet Eli ng Diyos na nangusap kay Samuel. Di ba? Kung ibabasahin niyo yung 1 Samuel. Sabi doon, a spiritual principle, what we focus into, surely we will connect it. Kung nakafocus ka sa Diyos, makakakunik ka sa Diyos. Pero if mag-focus ka sa business dito sa mundo, wala kang tamang relasyon sa Diyos, busy ka sa gawain bahay, laba, internet, everything, etc. sa life mo, you will not connect to God. Hindi ka makakonect. Tandaan mo tandaan natin, may 24 hours na binigay ang Diyos sa atin, di ba? May 24 hours. Binigyan tayo ng Diyos ng 8 hours to work. Tama? Ewan ko lang kung hanggang 24 oras ang trabaho nyo, bahala kayo. Di ba? Nasa inyo na yan. Pero binigyan tayo ng Diyos ng night to rest. Tama? Nang binigyan tayo ng Diyos ng rest, ibig sabihin, it is time to use to them. To Him. Di ba? Dapat natin gamitin yung rest natin sa Diyos. It is time to read the Bible, meditate, and then asking to God, pray to God. Pero karamihan sa atin dahil pagod tayo sa mundo, bakbakan tayo sa mundo, di ba? Nangyari pag gawin natin, kain, tulog. Walang connection to Lord. Walang connection to God. Nangyari pag wala kang connection sa Lord, ibig sabihin, wala kang wifi. Puto lang wifi. Di ka makakonect, di ka makaka-receive ng data. Ano? Kaya kailangan natin, ang Kristiyano dapat in this last days may connection ka sa Diyos. Tignan niyo po ang oras ko This is 100 plus slide. Baka maging 2 oras na ako, mag-sign na kayo dyan. Diba? What's that the 4 wind means? Diba? Ano ba ibig sabihin ng 4 winds? Diba? The 4 winds of heaven, historical perspective. The 4 winds of heaven is driving upon the great sea, represents the terrible sins of conquest. And revolution by which kingdoms of attend power, therefore winds represent war and the greatest sea of kingdoms. Diba? Yung Great Sea, nag-striping of the sea, ibig sabihin sa time ng historical, magkaroon ng terrible seas of conquest, war. Diba? Magkaroon ng war and conquest sa time ng history natin. Sabi doon, that power lies in the hands of the strongest, suggesting a survival of the fittest paradigm, a concept though all ago before Darwin. Diba? Spiritual perspective, the 4 spiritual forces are evil in heaven. Nasundan niyo ako. Ephesians chapter 6 verse 2, sabi doon, for our struggle is not against flesh and blood, but, sabi doon, nalala ko yung sinabi ng Pastor, hindi daw but,
Kasi pag but daw with but. Yun ang sabihin ng but. Okay. Against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against the spiritual host of wickedness in the heavenly places. Hindi pala yung tao yung kalaban natin. It is spiritual life. Hindi yung kapitbahay mong chismusang kalaban mo. No? Hindi yung kawork mong maninira ang kalaban mo. Ano? Hindi yung mangungutang hindi nagbabayad sa yung kalaban mo. No? Hindi yung spirit of Sogibil yung kalaban mo. Yung totoong kalaban ng tao is the spirit of demons, controlling them. Diba? Kapag once, dito sa Birmingham natin o sa mga village natin, kapag mayroong magnanakaw, hindi tayo mataranta, kailangan natin mag-lock, mag-double lock, maglagay ng gate, maglagay ng CCTV. No, it is time to intercede. Diba? Dapat alam natin, bakit may magnanakaw ba sa amin, sa lugar namin? Bakit lagi ninanakawan? Karamihan sabi, pag may ninakawan yung lugar, anong ginagawa natin? Maglagay ng 100 CCTV sa pintuan. Diba? Magpakabit ng CCTV. And then, we panic. Diba? Nagpapanik tayo, magpadlock tayo, maglagay tayo ng 6 na gate, 6 na pinto, tapos unlock, palibot sa pinto, para hindi makapasok talaga yung magnanakaw, ano? That is the wrong attitude. Diba? Ang the best na ginagawa na, alam mo, ninanakawan yung village mo, intercept. Lord, bakit ninanakawan yung aming lugar? Bakit mayroong magnanakaw sa lugar namin? Bakit mayroong ganito sa lugar namin? Isa lang, prayer. Nung nandun kami sa San Cristobal, grabe, hindi kami makatulog. Doon kami sa San Cristobal sa may Puro 4, grabe. 24 oras ang tao, tambay doon sa labas. Ang ingay. First time. Tinangkaso nga si Maribik, dahil wala kaming rest eh. Diba? Tapos grabe ang habulan ng mga pulis, mga droga, grabe. Diba? Pero ginabi-gabi namin, Lord, bakit pinahintulutan ng enemy, bakit pinahintulutan na makapasok ang enemy? Bakit pinahintulutan na makapasok yung sugal? Bakit nakapasok yung spirit of drugs? Bakit nakapasok yung spirit of lust? Bakit nakapasok sa lugar na to? Pinag-pray lang naman na pinag-pray. And suddenly, in 3 months prayer, wash out lahat. Alam mo yun? Nawala lahat in 3 months. I don't know right now, nawala na kami doon. Kung meron pa bang tumatay na nag-intercede sa lugar. Tandaan natin, ikaw, pinili ka ng Diyos, tinawag ka ng Diyos para hindi lang maging Kristiyano sa lugar mo, kundi para mag-intercede ka sa lugar mo. Yun ang pagkatawag sa inyo. Sige, born again ako, Kristiyano ako. And then what? Ano ngayon? Kahit isang tambis ka pa nagpabautismo pero hindi mo ginagampanan yung calling mo sa Diyos, hindi ka nag-intercede sa lugar mo, pati ikaw mananakawan ka, magtataka ka. Ba't nawala ang mga bagay-bagay sa bahay? Because why? Hindi mo ginagamit kung paano ka ng Diyos tinawag. Si Daniel, alam mo si Daniel, nung nalaman niya ang captivity is 70 years, nang nalaman niya yon, ito na mag-ina na exiling, nag-focus siya to read the Bible, to read the books, wala pa ng Bible dati, scroll pa eh. Di ba? Binabasa niya yung scroll, this is the prophecy of Prophet Jeremiah, this is the prophecy of Prophet Isaiah. Binasa niya para malaman niya ano mangyayari. Hindi ba? Na-trace ni Daniel, ito pala ang prophecy ni Jeremiah eh. Kaya pala nangyari ito eh. Pinintulutan ng Diyos because why? The sin of the people. Even doon sa elect. Even doon sa mga Jews. Di ba? Tayo din mismo eh. Kaya napahintulutan na mayroon magnanakaw hindi mga droga sa lugar because why? Ang elect, yung Kristiyano, hindi nag-stand ng tama. Mag-stand ka ng tama. Gampanan mo ng tama. Hindi ko nabaan yung explanation. Baka 3 oras tayo. Not just simply winds. Di ba? They are satanic forces in the heavenly realm. In Hebrew word, a wind is synonym of spirit. So, we could translate the fourth spirit which is stirring up the sea. Di ba? The fourth wisdom of heaven. The word is striving in Aramaic is giyak. Means to rush forth back and forth in agitation. And the word giyak came from the primitive root goch, meaning to gush forth as water to issue. Sabi doon, now these evil spirits are fighting with one another to mastery. Diba? Minsan, yung mga demonyo mismo, sila mismo naglaban-laban. Diba? Sino mamumuno? Diba? Isaiah 14 verse 22, but there is no peace
For the wicked, says the Lord. Walang kapayapaan yung taong masama. Yung taong masama, walang kapayapaan, laging gulo ang napupuntahan. Matthew chapter 12 verse 25, Jesus knew their thoughts and replied, any kingdom divided by civil war, it is doomed. A town or family splintered by the footing we will fall apart. Ibig sabihin ni Christ, in contrast, there is no war in heaven. Kasi sinasabi ni Lord Jesus dyan, the Lord Jesus always teaches and remind His disciple humility. Sinasabi ni Christ, kung maglaban-laban kayo, magkagatan kayo, magsipaan kayo, magkaratihan kayo, magtikwando kayo, maglaban-laban kayo ng mga churches, church member, mga Kristiyano, mauubos kayo. Nga sabi ni Christ, ang maganda dito, huwag mo ipagmalaki kung anong na-achieve mo, huwag mo ipagmalaki anong talino meron ka, huwag mo ipagmalaki yung galing na meron ka, huwag mo ipagmalaki kung gaano ka kagaling na leader o pastor, just want humility. Magpakababa ka, sabi ni Christ. Kasi kung tayo mismo mga Kristiyano maglaban-laban, walang matitira, kundi kingdom of Satan. Diba? Sabi ni Christ, yung tao doon naglaban-laban, mauubos sila lahat. Kapag nagkagatan tayo, magsipaan tayo, mauubos tayo. Kaya sabi ni Christ, humility. There will these events happen. Kailan ba ito mangyayari? Diba? The greatest sea, the Mediterranean Sea. Sea means people, and particularly those living in the Middle East. Therefore, four wicked spiritual forces are agitating to comfort to rule in the sea of people that lives in the Mesopotamia region. Last this application, there will be a shaking and stirring that will come upon this region, Middle East, that will affect the world's population. The cause and effect of this infighting will affect the people, economy, politics, and religion in all the world. Example, COVID-19. Di ba? Saan ba nag-umpisa ang COVID-19? Paano siya nangyari? Di ba? After the economy of nation due mainly to lockdown. Bumaba yung ekonomiya, bumagsak ang ekonomiya, bumaon sa mga utang tayo. Because why? Lockdown, 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 lockdown. Boom. E di, nasaan ang Pangulo? Diba? Nasaan ang ayuda? Nasaan ang 3 kilong bigas? Because of lockdown. Dahil natakot tayo, nangamba tayo, lockdown! Until right now, lockdown pa rin. 2 taon, lockdown pa rin. Kailan matatapos ito? Pag wala nang makain tayo mga Pilipino. Hallelujah. We pray. Di ba? Churches closed down. Pati church, nag-close. Maraming mga churches ngayon, nag-close. Hindi na sila nag-fellowship, nalugi. Di ba? Maraming malalaking churches na nalugi. Hindi na nila kaya kasi 100,000 yung upa nila sa buildings. Wala na. Nag-close sila. Diba? Ganun yung naging affect. And then many people are infected and high mortality rate. Diba? Maraming na-epektuhan this coming pandemya, COVID-19. Grabe, may sipong ka lang, COVID ka na. Bumahin ka lang, may COVID ka na. Pumatching ka lang, may COVID ka na. Sumakit lang ang ulo mo dahil kulang ka sa tubig, may COVID ka na. Diba? Ano ka pa nga lang yan? Ano yun? Yung maghikab ka pa nga lang eh. Takbuhan ng mga tao. Dahil bakit? Hindi takot sa bad breath mo. Hindi takot sila maho, baka may COVID ka. Diba? Daniel chapter 7 verse 3. Then the four huge beasts come up out the water, each different from the others. Sabi dito, the four winds which strive the sea gave rise for the four beasts. Nakita ni Daniel, nung time na nagkaroon ng ipo-ipo o nagkaroon ng striving doon sa sea, dumating yung four beasts. Nakita niya yung 4 na halimaw. Sabi ni Daniel, great is Rab in Aramaic, which means huge in size and domineering in character. It came from the root word Rab, meaning abundant in quality, size, age, number, rank, and quality. So the beasts are powerful, domineering, great in size and rank. Nakita ni Daniel, itong mga beast na to, kakaiba siya. Talagang may powerful. Kung mababasa natin yung history, grabe yung nangyari dito eh. Grabe yung ginawa ng 4 na to, nung time nila. The sea signifies people and the nations. Isaiah chapter 7, verse 12 to 13. Listen, the armies of many nations roar like roaring in the sea.
hear the thunder of the mighty forces as they rush forward like the thundering whips. But though they thunder like breakers on the beach, God will silence them and they will run away. They will flee like chaff scattered by the wind, like a tumbling whirling before a storm. Kung ito man naghari man sila, kung nanguna man sila, meron man sila powerful, isa lang, ang Diyos ay kikilos para gapihin ito. Kung inalaw man ng Diyos na naghari yung per beast, kung inalaw man ng Diyos naghari yung per kingdoms, ang Diyos pa rin may pahintulot para babagsakin ang four kingdoms. Kalahin mo, mawawala lahat ng kingdom, but the kingdom of the Lord is always remain. The four beasts represent four kingdoms in Nebuchadnezzar dream, Daniel chapter 2, verse 31 to 35. Di ba? Yung four beasts, represent siya doon sa napanikinipan ni King Nebuchadnezzar. The first is Babylon. The second and the Medes and Persia. Ang pangatlo is Greece. Ang pang-apat is Rome. Alam niyo po, kung malalaman natin yung history sa Rome, by the next week, malalaman natin anong ginawa ng Romans dati. Grabe. Anong ginawa naman yan. Comparison between Daniel's dream, Daniel chapter 2, and Daniel's visions, chapter 7. Sabi dito, the image mighty and exceedingly bright and frightening sa Daniel's dream. Sa Daniel's vision is four winds of heaven strike the great sea. Four different beasts come from the sea. Ang first, yung ulo, yung gold, lion with eagle wings. Diba? Sa time na nasa dreams ni Daniel, yung gold, yung ulo, sa vision niya, yung lion and eagle wings. Doon pa lang sa time ni Nebuchadnezzar, wala pang explanation na tama. Alam lang ni Daniel yung maghahari na darating. Hindi pa na-emphasize ng Diyos, hindi pa napaniwaliwanag ng Diyos, sino yon at anong mangyayari. Anong magiging role nila. Dito sa vision ni Daniel, in-explain na ng Diyos. This is what happened in the future. Sa future nila. Past na sa atin ngayon History na kasi. Diba? Sabi dito, the second is yung dibdib, yung silver, bear, and three ribs in the mouth. Yung dito sa baywang, sa taba-taba niya, yung bronze, leopard with four heads and four wings. Sa kanyang legs is dreadful and terrible beast with 10 horns, yung iron. And yung paa na may clay and iron, last days Roman Empire. Na-explain natin yan for the mga susunod na mga topic natin. What is the last days Roman Empire? Sa stones, yung stone is both the image, kingdom of God. Last days application. There will be a period of godliness and stability that will happen in the region in the last days. And the whole world power will arise. For this, in the Middle East will be the center of the action in the last days. Mesopotamia is the cradle and civilization where it started, it will begin. Kung saan nag-umpisa ito, kung sino nag-umpisa, doon matatapos. Kung nag-umpisa sa Mesopotamia, doon din matatapos ang lahat na ito. Doon ang mangyayari ang last days. The false prophet The false prophet first mixed an image in the beast in the first people to worship. Ito na mangyayari sa last days, Revelation chapter 13 verse 12. He exercised all the authority of the first beast, and he required all the earth and its people to worship the first beast whose fatal wound had been held. Sabi, he was then permitted to give life to the statue so that it could speak. The statue of the beast commanded that anyone refusing to worship it must to die. Diba? Kung hindi ka mag-worship, hindi ka mag-bow down, hindi ka susunod sa gusto nila, patayin mga yan. Diba? Kung meron man ngayon COVID-19 pandemic, malapit na itong matapos Itong COVID-19 malapit na matapos to. Ilang buwan na lang, matatapos na to, finish na to. No? Hindi tayo magsaya kasi para mag-isip na tayo, diba? Para mag-party-party na tayo, no? Kung matatapos man yung COVID-19, it means preparation ito. May another ulit, may mangyayari ulit sa buong mundo na mas worse pa sa COVID-19. Diba? Ano ba yung sinabi ko kanina? Cyber pandemic. Diba? And next, kung meron tayong COVID-19 pandemic, the next preparation, cyber pandemic, babagsak lahat ng ekonomiya. Maghirap lahat ng tao. Diba? Alam nyo, kahit tayo meron na tayong Goshen, may piniprepare na yung Goshen, hindi pa rin masyadong komportable, diba?
Kasi kung malaman ng tao, naghihirap sila, siyempre sa atin sila tatakbo. Tuyugin tayo. Diba? Pero hindi pa rin napag-create. Diba? Daniel chapter 7 verse 4. The first beast was like a lion with eagle wings. As I watched, tignan niyo po kung nakaisang oras na ako. Its wings were pulled off and it was left standing with its two head feet with the ground like a human being, and there was given human mind. Like a lion with the eagle's wings. Nakikita niyo yung picture? Yun yung nakita ni Daniel, yung lion sa may eagle wings. Kakaiba, no? Sabi dito, like lion, common represent of the royal power. King Solomon had 12 lions on either side of the steps leading up his throne. Sa 1 Kings chapter 10 verse 20. Lion symbolizes Babylon. A lion-like quality signifies power and strength. And the scriptures represent Nebuchadnezzar as a lion. Si King Nebuchadnezzar yung lion. Dito may explain na si King Nebuchadnezzar pala, yung lion, yung head of gold. This is the lion with the eagle wings. Jeremiah chapter 4 verse 7. A lion stalks from its den, a destroyer of nations. It was leave its lair and is headed your way. It's going to devastate your land. Your towns will lie in ruins with no one living in them anymore. Like a lion with eagle wings. Wings take a bird's 50 from one place to another para mabilis na makalipat-lipat, ano? Yun nangyari kay Nebuchadnezzar, kaya ang bilis niyang na-conquer eh. Diba? Ang buong Europe is na-conquer niya. Mabilisan lang kasi hindi siya palipat-lipat lang si Nebuchadnezzar. Pero wala siyang personal na pakpak, ha? Wala. Jeremiah chapter 39, 3-5. All the officers of the Babylonian army came in the seat at triumph with the middle gate, Nergal Jarezer at Samgar, and the neighbor Sarsikem, the chief officer, and the Nergal Jarezer, the king advisor, and all the other officers, the king of Babylon. Ayun. When King Zedekiah of Judah, all the soldiers saw the Babylonians and the broken into the city, they fell. Diba si Zedekiah, nang nalaman nila na may naipasok na, i-passes ko na lang, na napasok na ng mga Babylonian army yung Judah, nagtakbo na sila, takas na tayo. Parang gano'n nangyari sa hari, natuwag, takas na tayo, hindi natin mamatay. Pero suddenly, si King Zedekiah nahuli sila ng mga army. Images of winged lions guarded the gates of Babylon royal palaces. May kita mo yung sa picture na yan, nilalagay lang yan sa mga royal na mga royal na kings. Like Nebuchadnezzar, may kita mo sa palace nila, sa gates nila, mayroong mga ganyan. Yung nasa picture na sa image. This represents of Babylonian power. Diba? Wings were plucked. Nebuchadnezzar was furious when he went conquering nation, but he had a stony heart and a hardened mind because of pride. Nung time na nakuha na ni Nebuchadnezzar, yung gusto niya, nagkaroon siya ng stony heart, and then nagkaroon siya ng pride. Kaya nangyari, there was a period in Nebuchadnezzar's life when he ceased to be a warrior king. There was the 7-year period, instantly captivity. Daniel chapter 4, verse 28, 28-34. All Babylonian annals and all the classical historians agree that the last 30 years of Nebuchadnezzar's reign was quiet and the king never went to war again. Nung time nila si Nebuchadnezzar na narinig na yung voice na ng Diyos, nung tinuwid na siya ng Diyos, nung nabago na ang puso niya, nabago na ang buhay niya, ang nangyari, 30 minutes na lang daw. Yun ang sabi. Ang nangyari, sa 30 years na pagiging hari niya, di ba, nung tayo pinarusahan siya ng Diyos, naging hayop, yung minds of hayop, nagkaroon siya ng yung balahibo niya, naging eagles, feathers, and then nagkaroon siya ng birds na claw, yung kanyang mga kuko. Grabe, siya ang first man na nag-evolve. Sa 30 years niya, bago natapos na yung yung sumpa niya ng Diyos, pinarusahan na ng Diyos, nung natapos na yung 30 years pa siya nag-hari, pero si King Nebuchadnezzar, hindi na siya lumaban ulit. Naging mapayapa in 30 years. Diba? Kapag ang tao pala na bago, kapag ang tao na bago ang puso mo, hindi ka na madaldal, ano? Right, Nebuchadnezzar, na bago, tumahimik. Sabi ito, lifted up from the ground, Nebuchadnezzar, restoration from being an animal, na-restore siya. Daniel chapter 4, 34-36.
made to stand on the 2 feet like a man. Nebuchadnezzar was restored back as a king of Babylonian kingdom as well as his counselor. Daniel 4:36. Medyo bilisan ko. Mahaba pa to eh. Sabi doon, human and given the band of the iron, the bronze upon was removed, his memory was restored to him. Daniel chapter 4, verse 36. Like a new mind, a new heart was also given to him, which showed his totally repentant heart and mind. Noong time na nag-repent si Nebuchadnezzar, binigyan siya ng Diyos ng bagong kaisipan, bagong puso. Sabi ka na, may stony heart si Nebuchadnezzar and pride. Grabe siya, wala siyang pakialam. Basta ang alam niya lang mag-conquer ang paghari. Daniel chapter 4 verse 37, Now, I, Nebuchadnezzar, praise and glorify the honor of the King of heaven. All these acts are just a truth, and he is able to humble the proud. Ezekiel chapter 36 to 26, And I will give you a new heart, and I will put a new spirit in you. I will take out your stony, stubborn heart and give you a tender and responsive heart. Alam mo yun? Ang grabe yung nangyari kay Nebuchadnezzar, yung pagiging proud mo, yung pagiging mapagmataas mo, kapag ang Diyos nagpalit ng puso mo, wow! Magkaka-love life ka na. Alam ba yun? Kapag ang Diyos talagang kumilos sa buhay ng tao, may pagbabago. Kahit anong gawin mo, kahit sabi mo, ako nang masama sa buong mundo, pag tinamaan ka ng salita ng Diyos, iiyak at luluhod. Walang matapang sa harapan ng Diyos. Pag ang Diyos humipo sa puso ng tao, wala kang ibang gawin, lumuhod at umiyak na lang. Yun na lang. End time application. Lion is a symbol of a nation. Lion wings are integrated missions joined together. Eagle wings means air force and superiority. Consider this. Lion is the symbol of Iraq, with eagle is the symbol of USA. Yung lion, symbol of Iraq. USA, nakita mo? Ano symbol nila? Eagle, di ba? Symbol of USA. They joined together to remove Saddam Hussein. Nangyari. Di ba? Yung lion na mayroon siyang eagle wings, nangyari. Ito pa. In 1949, Yemeni Jews were brought to Israel by huge plane named Wings Like Eagle. Ano nangyayari yung prophecy ng Lord? Yung nangyayari kay Daniel, yung sinasabi ng Diyos, nangyayari, ano? By the British Air Force, 1949 na to, hindi na busy 1949. Man's heart was given when Iraq fell. They were no longer competitive, instead become gentle. Wala nang gera-gera. Dati-dati, grabe yung napapanood natin, no? Gera sa Iraq, gera sa ganito. Alam natin talaga, magugutom na ang mundo sa time ng Iraq, ano? Kasi gera ng gera. Bata pa naman ako noon, pero naintindihan ko yung ibig sabihin ng gera. Diba? Pero ng time na natalo sila, na-lose sila, talaga na bago ang puso, isa na lang, naging gentle sila. Yun na nahimik. Diba? Isa na, mamaya matatapik natin about sa Gaza at Hamas. Bakit sila ngayon sila maingay? Diba? Daniel chapter 7 verse 5. Then I saw a second beast. It looked like a bear. It was rearing up on the one side, and it had 3 ribs in its mouth between its teeth. And I heard a voice saying to it, Get up! Devour the flesh of many people. The second beast is like a bear. Nakita ninyo yung oso. Meron siyang yung ribs dito sa kanyang bibig na tanga-tanga. The second beast, this animal is great strength, represent the Medo-Persia. Fresco is the art painting in the freshly sprayed moist lime plaster. In ancient history, printings will be burst, fresco, were found in the ancient Persian. Hindi na lagay dito ni say yung may picture yan about yung fresco, yung painting na fresco, represent of the Persian Empire. Characters of the bear, sa bear, rebellious, ferocious, cruel, stupid. Yan yung Persian, grabe yan mga Persian na yan. Walang magandang ugali. Di ba? Nung nag-aari sila, grabe. Sabi doon, nakuha ninyo? This relate, kunin nyo na lang yung PowerPoint Kasi po mahabo ito. Gusto ko siyang matapos kasi may next pa tayong topic. Hanggang part 3 kasi yung isa, sa chapter 9. Chapter 8 is to lang ngayon, to session lang. Pero yung chapter 9, 3 session yan. This relates very well to the Medes and the Persian, especially around 550 BC. Cyrus the Great, Cyrus the Second conquered the Median Empire. Ancient Iranian people who live in the area between western and the northern Iran.
And they started expansion to the Achaemenid Empire, named after Archimedes, who ruled Persis as a region in the southernmost part of Iran in 705 to 67 BC, assimilating the neighboring Lydian and Neo-Babylonian empires. Little bit history. Cyrus the Great was succeeded by his son, Cambyses II, 530 BC. Si Cyrus, kaya siya naging matagumpay because sa son niya. Finally, by Darius the Great in 522 BC. By the time of Darius the Great and his son Xerxes, kung alam niyo yung 300 na movie, si Xerxes yon. The Achaemenid Empire had expanded to include Mesopotamia, Egypt, Anatolia, and the southern Caucasus. The western Indus Basin, Macedonia, as well as parts of the Central Asia, Northern Arabia, and Northern Libya. Grabe yung nasakop nila. Napakalawak na nasakop. It is high around 475 BC. The Achaemenid Empire ruled over 44% of the world's population. Grabe! Parang kalahati ng mundo na kontrol nila. Grabe, no? The highest figure of any empire history, Persia ruled over 208 years. Sila yung pinakamatagal na naghari sa buong history, Persia. Diba? Ang tagal. Tagal nila naghari. Yung nakita yung mapa na yan, yung kulay yellow, yung egg yellow ba yan? Yung kulay. Yan yung nasakop nila. Ang bilis lang, ano? Tapos alam niyo yung pula yan, mula sa Lydia hanggang dito sa Susa. Yan ang dinaanan. Yan ang mga, yung tilaw na yan. Yan lahat na nakatilaw na yan. Nasakop nila yan. Raised upon on one side. In this partnership between the Medes and the Persians dominated the alliance. The slow but crushing armies in the Medo-Persian overpowered the majestic power of Babylon. By their superior size and strength, they are well known to be a first sinners in battle. Grabe to sila kasi marami to eh. Yung Medes and Persia nagsanib sila. Ang grabing armies nila. Well known sila na pinakamakapangyarihan, pinakamalaking kingdom, pinakamaraming armies. Kailan mo yun? Siguro kung si Hitler is maraming armies, mas marami to. Mas malupit to. Sa mga next topic natin, matatapik natin si Hitler. Diba? Isaiah, akala mo pati si Hitler, na-topic natin sa 10 yan. Malalaman natin yun for the next topic natin. Why si Hitler, nangyari kay Hitler yun. Isaiah chapter 13, verse 17 to 18. Look, I will stir up the Medes against Babylon. They cannot be tempted by the silver or a bribe with gold. Wala silang pakialam sa silver and gold. Sa time ng Persian, Medes and Persian, wala silang pakialam sa gold and then silver. Alam lang nila sakupin. Manakop, pumatay, pumaslang, walang awa. Sige, sunugin kung sunugin, patay kung patayin. Yan ang nangyayari dyan. The three ribs in this mouth between the teeth. The three ribs that are devoured represent three empires conquered by Persian great King Cyrus the Great and his son Cambyses II. Cyrus came to power in the 558 BC in the conquered in the Lydian Empire, Asia Minor in 546 BC, in the Chaldean Empire, Babylon in 539 BC, and Cambyses conquered Egypt in 525 BC. Nagkanya-kanya silang tatlo, kina-conquered nila. Yung bawat yung Egypt, yung mga Lydian Empire, Chaldean Empire, talagang nila. Being a symbol of government, military conquest. King Cyrus was a rebellious warrior. Ito si King Cyrus, siya yung kinalan ng king na walang awa. Isaiah 46:11, kahit buntis, matanda, bata, balo, single, may boyfriend, may girlfriend, may wala, patay kay King Cyrus. Pinapatay niya. Even buntis, Even buntis pinapatay niya, kaya tinawag siyang ravenous king. Walang awa. Talagang pinapatay niya. Walang kang awa. Kahit kumpare ka pa, kaya walang pari-pari. Walang kaibigan, patay. Di ba? Ganun siya. Pag manakop siya, wala siyang pakialam. Alam niya lang, si King Cyrus kasi wala siyang pakialam sa gold and then silver eh. Alam niya lang manakop ng manakop, nagpapalawak ng empire. Yun lang ang gusto niya. Last this application, the bird did not eat all its prey. Ribs means in the south is speaking organ. Who are they? The three ribs are three similar nations that will help and support the bear.
they will do biting of the bear. Sino ba itong mga to? Last day's application, 3 ribs, perhaps, are Syria, Lebanon, Palestine, Hamas, and Hezbollah. Sila yung nasa mouth ng bear. Sila yon. Iran has a strong footing in these nations and people. They are a strong supporter of Iran. Iran is like a big brother to those nations. Nakalay mo yung Iran nga tsaka yung walang katakot yung Iran sa USA, di ba? Kasi alam ng Iran may mga kapatid siya. Pag binangga mo ako, giba ka. Di ba? Kaya wala silang takot, di ba? Nagsabi na nag-warning ang Iran, if you want war, I give you war. Kaya wala silang takot because why? Ang dami nilang suporta. Yung pala yung nagiging doon sa ribs, sa mouth. Kaya na yung ribs na mouth, big brother. No? Iran is the nation to watch out. Hindi pa naman to sinasabi natin ng Iranian talaga ang ng World War III. In-emphasize lang natin. The sleeping bear will come out for the hibernation, a new beast, a confederate of the bear and cheetah. Iran will seek to kill and destroy God's people, and Israel is Iran. In the Bible that always tried the past, God delivered the Jews to annihilation by using minister. Until right now, itong mga Iranian na to, gusto nilang ubusin yung mga Jews. Kalay mo? The recent conflict between Israel and Gaza, the Hamas initiated this war by the sending rockets first. Nakalay mo yun? Yung Gaza, sila unang nag-send ng rocket, sila nagpaawa. Di ba? Kalay mo yun? Ikaw na nga nagipag-gera, ikaw na nga naghamon ng hotdog. Ikaw na nga humamon ng gera, ikaw pa nagpaawa, kinawawa kami ng Israel, ito ba kami? Di ba? Sila ginera. Di ba? Pero malakas ang loob ng Gaza na girahin ng Israel dahil alam niya yung Palestine, even yung Gaza, even yung Hamas, even yung mga Iranian magsusupport sa kanya. Dahil bakit? Noon pa hanggang ngayon gusto ng Iranian people na patayin, ubusin ang Israelita. Kasi inaangkin nila ang Jerusalem, inaangkin nila ang Israel sa kanila. Diba? Ang nangyayari? Daniel chapter 7 verse 6. May kasang oras na ba ako? 2 na lang to 95 na ako. 95 na. Then the third and the strange beast appeared. It looked like a leopard. It had 4 birds' wings in its back. It had 4 heads. Great authority has given to this beast. The third beast is like a leopard. Nakita nyo, 4 yung ulo, 4 yung pakpak. Leopard. The third beast, a leopard, is known for swiftness, cunning, agile, and much feral animal to prey. The leopard's swiftness is a benchmark to compare the horses of the Chaldeans. Mabibilis to. Alam mo yung sa time ng itong third beast, mabilis to sumakop. Para nasa 30 years lang, nasakop nila buong Euro. Even sa India, nasakop nila. Even Asia, nasakop nila. In 30 years, grabe, napakabilis nilang manakop. This is Alexander the Great. Ganon si Alexander the Great, grabe manakop yan si Alexander the Great kasi na-prophecy na siya as a leopard. Ang leopard, alam natin, mabibilis, tumakbo. Sila mabilis na tumakbo, di ba? Leopard, ganon din ang represent kay Alexander the Great. Ang nangyari kay Alexander the Great, in 30 years, yan, tinawag siyang Alexander the Great. Alexander the Great, 25 to 30 years old, nasakop niya na ang buong mundo. Kaya, great. O, gusto mo maging great? Ano nangyari? Habakkuk chapter 1 verse 8. Their horses are swifter than leopards, and fiercer than wolves at dusk. Their cryuters charge from far away like eagles. They swoop down to devour their prey. They lie on wait for their prey. Ganun nangyari sa nila. Nag-aantay lang sila. Parang, alam niyo naman yung leopard, di ba? Nag-aantay lang sila. Pag dumaan ka, sakmal ka. Diba? Nag-aantay sila ng tamang panahon. Yun ang ginawa ng Alexander the Great. Sige, antayin lang natin, planuhin natin. Pag plano nila, boom! In 30 years, ubos. Nakangkar nila buong mundo. Jeremiah chapter 5 verse 6. So,
Now a lion from the forest will attack them. A wolf from the desert will pounce on them. A leopard will lurk near their towns, tearing apart any who dare to venture out. Then pounce on its victims. Hosea chapter 13 verse 7. So now I will attack you like a lion, like a leopard that lurks along the road. Leopard represent Greece under the leadership of Alexander the Great. 356 BC. As like a leopard, Alexander quickly moved and swiftly conquered the known world. Napakabilis. Sa buong history na nangyari, Alexander the Great ang pinakamabilis manakop. Siya ang pinakamabilis. Siguro dahil bata pa siya. Mga planax. The four wings on its backs. Yung apat na yung leopard may apat na wings. Babylon had 2 wings. Daniel chapter 7 verse 4. But Grace had 4 wings. 2 times is stronger. Kung sa time ni Nebuchadnezzar ay matapang siya, malakas siya, mas malakas si Alexander the Great. Kasi si Alexander the Great, grabe yung army niya. Parang kung sa time ni Nebuchadnezzar, ang mga armas niya lang yung shield, spears, and then yung archer, and then yung sword. Sa time ni Alexander the Great, modern na siya. Kaya hanggang ngayon, even ngayon, kilala sila sa modern na mga baril. Mga modern na army. Ganon sila. Until right now. Tobacco. With the swiftness of the leopard aided by the rebel forces of Greece, Alexander the Great had conquered from Macedonia to Africa to eastward up to India. Pati pala sila Sado, ano? Nothing in the history of the world was equal to the conquest of Alexander, who ran through the countries from the Illyrium and Adriatic Sea to the Indian Ocean to the river Ganges, and the 12 years subdued parts of the Europe and Asia. Grabe, ang bilis. Nakita mo yung mapa? Ganyang kabilis na Alexander the Great nasako. Kung malawak dati yung Medes Persia, Alexander the Great, mas malawak pa sa kanya. Even sa Asia, nakuha pa ni Alexander the Great. Yan yung mapa. Alexander the Great. After the date of Alexander the Great, John, 323 BC, the kingdom was divided among 4 generals. Di ba may 4 wings siya? 4 wings represent 4 generals. This is Antigonus, Asia Minor, pinag-hati-hatian nila yung lawak, yung laki ng nasakop ni Alexander in 4 nations. Kay Cassander is Macedonia and Greece. Kay Ptolemy is Egypt, Palestine, and Arabia, ang Petria. Kay Seleucus, Syria, Babylonia, other territories up to India. Though the kingdom divided into 4, but they remained as one body. Unity alliance between city-states and the military warcraft is what Greece is known for. Ganon sila kaano. The 4 empires were also united by the common language. Diba? Kahit yung 4 na generals, nagkanya-kanya sila ng bawat nation, pero may unity pa rin sila. Hindi kagaya ng Pilipinas, ano? Partido sa partido, naglaban-laban, ano? Talaga naman eh. Diba? Hindi walang unity. Diba? Only in the Philippines, pag gumawa ka ng project, sisiraan ka ng ng kasama mo. Di ba? Sabi mo, magpapagawa ako ng tulay, sisirain ka ng gobernador, mayor, senador, o sino. Dito na sa Pilipinas eh. Kasi sa Pilipinas, yung alimango natin naghihilaan, hindi kaya ng China, yung alimango nila nagtutulakan. Kaya mabilis sila umangat. Tayo dito, mag-business ka dyan ng hotdog, ihaw-ihaw. Buong block, puro ihaw-ihaw. Mag-business ka dyan ng ice crumble, buong block, puro ice crumble. Wala nang bibili. Only in the Philippines, ano? Gaya-gaya tayo. Kapag alam mo maraming namimili, nangyayari din, magtayo din tayo sa atin. O, gaya-gaya. I hope ganun din sa mga Kristiyano, ano? Pag nakita ng mga tao na Kristiyano ka, maging Kristiyano din lahat. Pero hindi eh. Di ba? Saan lang ba tayo nagkakumpetensya? Pride. Diba? Pag nainggit na tayo, competitive na tayo. Diba? Pero itong 4 na to, kahit iba't kingdom nila may unity. Nagkakaisa. Only in the Philippines, nag-away-away.
Pilipino na nga, para siya kaunlad ng bansa, nagsisiraan pa pag nagkakaisa. Ewan ko lang. Dominion was given to it. Dominion is sultan in the Aramaic, which means empire. Sultan means king, ruler. Given is riyab in Aramaic, meaning to give, to deliver, to give. There was stealing in the province, Satan. Therefore, the empire was delivered and given to Alexander the Great. Dito sa akin, naka 1 oras at 3 minuto na ako. This improves that Satan told to Jesus. Alam mo yung tinukso si Jesus ni Lucifer? Sabi sa Luke chapter 4 verse 46. Excuse. I will give you the glory for these kingdoms and authority over them, the devil said, because they are mine to give anyone I place. Sabi ng demonyo, sa akin lahat ito. Binibigay ko ang kingdom na to sa buong mundo sa mga taong gustong-gusto nila. Bibigay ko sa iyo, gusto mong mundo? Iyo na. Di ba? Revelation chapter 13 verse 2. The beast looked like a leopard, but it had the feet of a bear and the mouth of a lion. And the dragon gave the beast his own power and throne and a great authority. Daniel chapter 7 verse 7. Malapit na po tayo magtapos. Mga 30 slide. Then in my vision that night, I saw a four beast, terrifying, dreadful, and very strong. It devoured and crushed its victims with huge iron teeth, and trampled the remains beneath its feet. It was different from any of the other beasts, and it had 10 horns. Yan, nakita niyo po yung picture? Yan, ganyan na ganyan nakita ni Tim yan. The four beasts was terrifying, dreadful, and exceedingly strong. Ang pangit naman siguro kung yan lang pa naginipan mo, bangungon ka na, no? 11 minutes na lang daw, bigisan na natin. The four beasts, dreadful, is dikal in Aramaic, means to sling, that is to fear. Terrible is immintani in Aramaic, meaning well, lion, burly, or mighty. So the beast was exceedingly mighty animal, with a broad body and a strong muscle, which makes one move away quietly in fear. Large iron teeth, the minerals of the image seen by the king Nebuchadnezzar, decrease in the value, in the strength, and the endurance for the animals increase. Iron is more durable than gold with the use of weapons. Historically, the four beasts represent Rome. Sa time ni Nebuchadnezzar, gold ang represent, pero yung iron, mas malakas yung iron, yung Roma, mas malakas sila, silver sila, ginamit nilang sandata. Hindi mo naman pwede gawing espada yung di ba, yung gold. Hindi, pagkatong ganon yun. Ganon. Yung Rome, silver, hindi pag espada ganon. Itong yung Babylonian ka, gold ang gamit mong espada, ganon kang espada. Cheerleader ka na lang. Patawa ko lang kayo, kasi mahaba pa. It was represented as a large of iron in the kingdom of Nebuchadnezzar dream image, Daniel chapter 2. Rome had devoured, conquered, and destroyed with his iron legs weapon of war. Ruthless and destroying civilization, killing their captives and selling them as slaves. Grabe itong mga Kung sa time ng Medo-Persian, walang awa silang pumatay, ito naman Romans na to, mukhang pera. Diba? Lahat ng mga captives nila, binibenta. Diba? Mukhang pera itong mga Romans na to, kaya hanggang ngayon, ganun pa rin ang ugali. Diba? Reminder with this faith that Nebuchadnezzar's dream image, the fourth empire, was not only defined with the legs but also weight. The weight had 10 toes. The fourth beast, the 10 horns on its head. Reminder with this faith. This confirms the sure that Daniel's vision of the beast are magnification of Nebuchadnezzar's dream image of the empires. Ito na to, pinapemphasize na Diyos kay Daniel. Fulfillment ng dreams ni Nebuchadnezzar, fulfillment doon sa vision ni Daniel. Daniel chapter 7 verse 8, malapit na tayo. I was looking at the horn, suddenly another small horn appeared. No, yung malaking horn, mayroon ulit tumubo. Bukol ba yun? Pigsa? Appeared among them. Three of the persons were torn out by the roots to make room for it. Its little horn had eyes like human eyes, and a mouth was a boasting arrogantly. And
The 11th rises, but there is a little which is the Antichrist, and the last this horns which animals use horns as weapons. Therefore, horn symbolizes power and might. Biblically, it signifies dominion, kings and kingdoms. The word little in the text initially seem insignificant. Give up is sil'ik in Aramaic, which means ascend to grow power. The Antichrist will emerge from the obscurity, but will grow to become politically power. Pull out by roots 3 of the 10 horns. Nebuchadnezzar, 3 was cut, but the stump left future growth to the back. When the tree growth pulled out by the roots, it should grow back or make to come back. Revelation chapter 13 verse 1. Bilisan ko na po, ano? Then I saw a beast rising up out of the sea. It has 7 heads and 10 horns. Tapos na ba to? Horns has eyes of a man. Eye signifies intelligence, shrewdness, and the powers of observation. Example, GPS. Diba? Gumagamit din ng GPS, mga mapa, diba? Example, CCTV. Diba? May mata yung CCTV na yan. Yung China, grabe yung ginagawa ng China ngayon. Tinatap nila yung bawat CCTV, nilalagyan din nila ng sariling CCTV nila. Tapos yung China din ngayon, sa lugar nila, grabe. China is tad-tad ng CCTV yung lugar nila, kaya malakang takas. Ginagaya ng Manila yan ngayon. Intelligence and shrewdness will be enabled to Antichrist to rise up in dominance. This horn is not just a nation, but it's a man. Yung horns niya, hindi yan nation, tao ang nirepresent dyan. Revelation chapter 13 verse 8. Wisdom is needed here. Let the one with understanding solve the meaning of the number of the beast. What is the number of a man? His number is 666. Pag sinabi 666, hindi lang number ng tao ang nirepresent dyan. A mouth is speaking great things. It means the ability to speak on matters of the great significance of affecting global problems. The mouth will speak with authority and power like a lion's mouth. Revelation chapter 13 verse 2, malapit na. The beast looked like a leopard, but it had a feet to bear in the mouth of the lion. And the dragon gave the beast his own power and throne the great authority. Exceedingly, most world leaders have been persuasive speakers like Elon Musk. Hindi natin sinasabi na si Elon Musk is the Antichrist. Pero grabe ngayon ang plano ni Elon Musk. Ano? Nagplano si Elon Musk, year 2024, na mag-ilabas niya yung microchip nilagay sa utak ng tao. Di ba grabe? Kung napanood nyo yun, naglagay sa utak ng tao. Maganda naman yung kalabasan kasi wala ka ng sakit, dahil doon pa lang sa microchip, alam mo agad sa computer, anong sakit mo, papagaling ka na agad nila. Pero, isang click lang nila, pag sinabi, stop, patay ka. Kasi computerized ka na. Kaya totoo yung sinabi ni, yung zombie. Sino ba nag-prophecy nun? Totoo yung sinasabi niyang zombie. Because why? Bakit na sinasabi may zombie? Year 2024, Elon Musk, this is the project, tawagin Project Zombie. Dahil ang tao kaya niyang kontrolin. Ilagay sa microchip. Pag anak pa lang ng anak mo, kung gusto mo palagay ng microchip, hindi siya mag-aaral. Alam niya na agad ang law. Alam niya na agad paano manggamot. Because why? May microchip na siya sa ulo, nandun na lahat. Wala nang pag-aaral, wala nang mga teachers, wala nang mga doktor, because why? May microchip ka na sa ulo, alam mo na anong gamot, paano pag-opera, ano ang law, ano mang mangyayari. Bakit meron ka ng microchip sa ulo? Control the nation, kontrolin ng tao. Yun ang plano ni Elon Musk. Bill Gates, di ba? Si Bill Gates, grabe. Sa computer naman siya may alam, bakit siya nag-iusyoso sa virus? Di ba? Di ka naman doktor. Di ba pa siya nag-iusyoso sa virus? Si Bill Gates, pumunta siya sa India, di ba? Di naman siya masyadong kilala, di ba? Di naman siya sikat, pero pagdating sa India, grabe, dinumog siya. Di ba? Di naman siya sikat. Ganun talaga ang tao pag mapera. Di ba? Kapag ikaw tao kang mapera, kilala ka. Ba't ka sumisilip? The beast is a body. Is an organization composing of the powerful governmental nations and their 10 kings. It is from this organization that the issue will arise. Nakita niyo yung flag? The beast is a body. This is the logo and found in the flag of Europe. As of today, the Council of Europe, COE,
have 47 members, while the Europe Union (UE) have 27 members. That 27 nation members will be dwindled down to 10 to give her way for the AC. Mangyayari itong groups na to, mawawala yung 27, 10 na lang ang matitira. Para mag-way lang sila sa isang ano. Kaya, maraming salamat, paki-like, share, subscribe. Hiningal po ako Tayo manalangin, dakilat makapangyarihang Diyos, salamat sa umagang ito. Salamat, Ama, sa mga revelation, sa mga vision, sa mga word na na-receive namin today. Thank you. Thank you for your Holy Spirit na patuloy nag-manifest sa amin, patuloy na kumilos sa buhay namin. Salamat, Panginoon. Talagang pinapaunawa mo sa amin ang mangyayari sa future. Thank you for this preparation na prepare mo kami mga remnants at elects para ma-prepare ano pa mangyayari na last days. Thank you for this word na binigay mo sa amin. Tunay nga po yun na napakabuti mo sa bawat buhay namin, sa bawat puso namin. Salamat, Ama. Ito ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ni Jesus na tayo magsabing, Amen. Amen.